Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Sa Colonel Island, ngunit ang buong lugar ay napakalamig pa rin. Kung tutuusin, 3 magkakasunod na araw na umulan ng snow bago tuluyang tumigil. Dahil dito, ang maginaw na isla ay nababalot ng maputing snow. Sa kabila ng lamig, ilang lalaking nakasuot ng itim na damit ang makikitang nakatayo sa tabi ng pasukan ng isang kuweba sa isla. Ang mga lalaki ay binubuo ng mga taong may matataas na ranggo sa Seoul Palace. Malapit na siyang matapos, sabi ni Lolo Welson sa ilang lider nang biglang umihip ang malakas na hangin na napupuno ng mga snowflake, unti-unting bumagsak sa muka ng mga tao. Makalipas ang ilang segundo, maririnig ang malakas na dagundong nang itinulak ang mabigat na pintong bato. Nang lumingon ang lahat para tumingin, nakita nila ang isang matandang lalaki na lumabas sa kuweba kasama ang isang binata. "Master! Young Master! Binabati ka namin sa iyong pagbalik mula sa iyong pagsasanay." Sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng naroroon na may paggalang. Tumawa ng malakas si Daryl bago siya sumagot, "Tama nang yan. Ihanda agad ang party. Ang lahat ng mga tao sa Seoul Palace ay magpapakasaya ngayon." Nakita ni Lolo Welson na masaya si Daryl, kaya tumango lang siya bago siya tumingin kay Gerald. Kitang-kita na ang binata na nakatayo sa harapan niya ay malaki ang pagkakaiba kumpara sa pagkakakilala niya dito kalahating taon na ang nakalipas. May balbas na ngayon si Gerald at mas magulo ang buhok niya ngayon kaysa dati. Makikita sa kanyang punit-punit na damit ang well-defined muscles sa katawan na mukhang malalakas. Gayunpaman, hindi yon ang dahilan kung bakit napakabangis ang ekspresyon sa mukha ni Lolo Welson. Ang kanyang kasalukuyang nararamdaman ay nagmula sa kanyang obserbasyon na kahit na ang mga snowflake ay mabilis na natunaw sa mga balat ng mga taong nandoon, anumang snowflake na nahulog kay Gerald ay nanatili pa rin na buo. Kumibot ang mga talukap na mga mata ni Lolo Welson sa pangangamba nang makita niya iyon. Siya ay isang Crawford noon kaya nakasama siya ni Daryl sa pinakamahabang panahon. Natatandaan pa rin niya ang malaimpyernong pagbabago na nangyari kay Daryl noong mga nakaraang taon. Gayunpaman, iba ang impresyon ngayon ni Lolo Welson kay Gerald base sa kanyang naalala noon. Para sa kanya, si Gerald ay kasalukuyang naglabas ng mas malakas na kapangyarihan kumpara sa kanyang noong mga nakaraang taon. Makikita sa mga mata ni Gerald kung gaano siya katatag, kagalang-galang, at kalmado bilang isang tao. Gayunpaman sa kabaligtaran, nakita niya kay Gerald ang pagnanasang pumatay ng tao. Naramdaman mismo ni Lolo Welson ang lamig na gumapang sa kanyang katawan. Napansin ito ni Daryl kaya maingat niyang tinapik ang balikat ni Gerald at sinabing, "Pumunta ka na lang doon kapag tapos ka nang linisin ang katawan mo, Gerald." "Sige," sagot ni Gerald at tumango siya bago siya umalis para linisin ang kanyang katawan. Habang naglalakad siya papunta sa banyo, ang mga lider ng Seoul Palace na madadaanan niya ay yuyuko upang batiin siya. Binuksan niya ang pinto ng malaking banyo at sinalubong si Gerald ng mainit na steam. Mahigit 10 babae, dalaga man o matanda, ang makikitang abala sa kanilang mga gawain. Ipinikit ni Gerald ang kanyang mga mata, iniunat niya ang kanyang magkabilang braso at ito ang dahilan para lumapit ang ilan sa mga babae, at simulan ang kanilang pagmamasahe sa kanyang mga balikat. Naging abala rin ang iba, ginupit nila ang kanyang buhok at inahit rin ang kanyang balbas. Sobrang lumaki ang katawan ni Gerald, kaya hindi nakapagpigil ang mga babae na mamula nang makita ang kanyang katawan. Nang malinis na ang kanyang itsura, pinatuyo ng mga babae ang katawan ni Gerald gamit-gamit ang mga hairdryer at binihisan siya ng bathrobe. "Nakahanda na ang suite na hiniling mo, Young Master." Nahihiyang sinabi ng isa sa mga babae. "Sige. Pwede na kayong umalis," kalmadong sinabi ni Gerald. Pagkatapos mag-ayos, bigla na lamang nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Gerald. Siya ay nakaranas ng matinding paghihirap sa nakalipas na kalahating taon. Tiniis niya ang lahat ng iyon, ngunit sa wakas ay natapos na rin ang kanyang paghihirap. Habang inaayos niya ang kanyang tiye, biglang narinig ni Gerald ang isang malumanay na boses sa kanyang likuran na nagsasabing, "Hayaan mo akong tulungan ka, Young Master." Lumingon si Gerald kung sino ang nagsalita at nakita niya ang isang patas at mukhang mahinhin na kamay na lumalapit para hawakan ang kanyang katawan. Ang kamay ay mula sa isang babae na may nakakaakit na pananamit. Itinaas ni Gerald ang kanyang baba, ngunit payang may hinihintay ang babae sa kanya. Naisip ng babae na kung makuha niya ang loob ng Young Master, sigurado na mapapabuti niya ang kanyang posisyon sa Seoul Palace. Kapag nangyari iyon, sigurado na mas magiging mataas siya kumpara sa iba pang mga babae. "Umalis ka?"
Dito. Hindi inasahan ng babae ang sinabi ni Gerald at maliwanag na hindi sumagi sa isip niya na ang young master ay malayo ang loob. Sobrang natakot ang babae nang sumigaw si Gerald kung kaya't ang buong katawan niya ay agad na nanginig na parang tinamaan ito ng kidlat. Oo po, young master, awkward na sinabi ng babae nang mabilis siyang lumabas ng kwarto. 3 araw ang tinagal ng party sa Seoul Palace. Kinaumagahan pagkatapos nito, lahat ng mga tao mula sa Seoul Palace ay nagtipon sa pampublikong plaza ng isla. Matagumpay kang sumailalin sa malaimpyernong transformasyon, Gerald. Masasabi ko na lumagpas sa expectations ko ang mga naging resulta. Pero kahit nakasalukuyan mong mas kinokontrol ang iyong ugali, hindi pa rin ito matatag. Kung gusto mong maisagawa ang Dragon's Blessings hanggang umabot ka sa pinakamataas na level nito, kakailanganin mong inumin ang banal na dugo ng Holy Fox. Kapag nagawa mo na ito, makakatulong ito sa pagkontrol ng iyong ugali. Si Lolo Wilson ang atasan kong natili sa tabi mo para tulungan ka sa pagbalik mo doon. Alam ko ito, Lolo. Oo nga pala, kailan ka uwi para makagala ka naman doon? Namimiss ka na ni Papa, kaswal na sinabi ni Gerald. Tumango si Daryl at tinapik ang balikat ni Gerald, babalik ako doon sa tamang panahon. Makikita na mataas ang expectations ni Daryl kay Gerald. Hindi nagtagal, makikita ang 30 na helicopter na nagsisimula sa base. Matalim ang mga mata ni Gerald habang nakatingin sa kanyang lolo, mag-ingat ka, Lolo. Aalis na rin kami. Pagkasabi nito, tumalikod siya at sumakay sa isa sa mga helicopter. Kasama si Lolo Wilson, mahigit 300 eksperto mula sa isla, at si Gerald, dahan-dahang nawala ang malakas na tunog mula sa isla habang lumilipad sila patimog. Samantala, padilim ang gabi sa loob ng mga suburb ng Triangle District sa loob ng Heavenly City. Makikita ang isang nakakaawang mukha ng babae na nakayakap sa isang folder ng dokumento. Sinusubukan ang lahat ng kanyang makakaya para makatakas sa mahigit 10 sasakyan na mabagal na nagmamaneho sa likuran niya. Maputla ang kanyang mukha, ngunit makikita ang mga sugat na pumapalibot sa kanyang katawan. Ang dokumentong hawak niya ay higit na mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Ang mga sasakyan ay patuloy na gumagalaw ng mabagal habang ang ilang mga taong nakaupo sa loob ay inilabas ang kanilang mga ulo sa labas ng mga bintana ng mga sakyan, sinimulang itapat ang kanilang mga flashlight sa babae. Haha! Tama yan. Tumakbo ka lang. Bilisan mo pa? Malapit ka na naming mahuli, sigaw ng isa sa mga lalaki at lalong natuwa ang iba sa kanyang sinabi. Habang patuloy na tumatakbo ang babae, bigla na lamang siyang nadapa at nahulog sa lupa. Ngunit nilakasan niya ang kanyang loob, agad siyang gumapang at ipinagpatuloy ang kanyang pagtakbo. Makalipas ang ilang saglit, isa sa mga kotse ay mabilis na umandar papunta sa kanya. Iniharap ng lalaki ang flashlight sa mukha niya at pagkatapos ay sinabi ng taong nakaupo sa tabi ng driver, nakuha ka na namin. Sa totoo lang, mas mabuting tumakbo ka ng mas mabilis kung ayaw mong makuha ka ni Tucker. Kapag nakuha ka na niya, siguradong mawawasak ka. Hahaha. Tumawa ng malakas ang mga tao sa loob ng kanilang mga sasakyan, inaasar nila ang pagtatangkang tumakas ng babae. Maya-maya pa ay nahulog na naman ang babae. Gayunpaman, naubos na niya ang kanyang limitasyon at hindi na siya nakabangon mula sa lupa. Napagtanto iyon ng babae kaya agad niyang sinubukan na punitin ang laman ng dokumento sa layuning lunukin ang anumang mga piraso na maaari niyang makuha upang hindi ito mabawi ng ibang partido. Tinang ina mo. Sa tingin mo ba hindi ka namin papatayin? Sigaw ni Tucker Westmore nang tumalon siya mula sa kanyang sasakyan kasama ang ilan pa niyang mga tauhan. Sinampal niya ng malakas ang pisngi ng babae, at ito ang dahilan kung bakit nalaglag ng babae ang dokumento ng mahilo. Pinulot ito ni Tucker at pagkatapos ay ngumisi siya, sayang para sa isang maganda na tulad mo na mamatay lang ng ganito, dalhin niyo siya pa uwi. Magiging masaya ako kapag nakasama ko siya ngayong gabi. Matitikman siya ng lahat kapag tapos na ako. Hahaha. Affirmative, Mer Westmore. Nanlilisik ang mga mata ng babae habang nakatingin siya kay Tucker. Sa isang saglit, agad na pinakita ng babae ang isang nakatagong dagger. Gayunpaman, bago pa niya mailabas ang patalim, hinampas lamang ni Tucker ang dagger mula sa kanyang mga kamay. Oh? Sa tingin mo ba talaga na papayagan kitang mamatay na lang ng ganoon kadali? Haha! Mamamaray ka lang pagkatapos kitang pahirapan ng husto. Sabi ni Tucker habang tumatawa ng malakas. Sumigaw ang babae dahil naramdaman niyang wala na siyang pag-asa, ngunit biglang isang malayong kalabog ang maririnig. Hindi nagtagal ay palakas ng palakas ang ingay na umaalingaw-ngaw.
Sa isang saglit, higit sa 30 na helicopter ang lumitaw, at ang mga ito ay nasa tuktok na ni Tucker at ng kanyang mga tauhan. Anong nangyayari? Sabi ni Tucker nang mabigla siya sa dumating na eksena. Lumapag ang mga helicopter, lumabas ang ilang lalaking nakasuot ng itim at sila ay tiningnan ng masama ni Tucker at ng kanyang mga tauhan. Napansin ni Tucker ang nakakahanga at mababagsik na itsura ng mga lalaki, kaya sumagot siya, "Hoy, anong grupo kayo? Para ngayon ko lang kayo nakita. Kung alam mo lang, ang tatay ko ay si Sven mula sa Heavenly City." Pagkatapos niyang sabihin yon, bumukas ang pinto ng isa sa mga helicopter na lumapag sa gitna ng iba pang mga helicopter. Tumingin si Tucker sa direksyong iyon at nakita niya ang isang lalaki na nakaupo sa loob habang umiinom ito ng red wine. Bago pa man siya makapagsalita, nakita ng babae ang lalaki na nasa helicopter kaya agad siyang sumigaw, "Sir! Nakabalik ka na rin sa wakas." Ang tinutukoy niya ay walang iba kundi si Gerald. Ang babae na ito ay si Yuki, ang taong nanatili sa tabi ni Gerald ng ilang panahon noong una niyang itinatag ang Royal Dragon Group. Pinagmasdan ni Gerald ang luhaan na babae na tumatakbo palapit. Tired of streaks and scratches on your glass surfaces? Gleam Glass Polishing Sa kanya at naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang puso nang mapagtanto niya ang mga masasamang naranasan ni Yuki. "Sobra ka nang nahirapan, Yuki. Huwag kang matakot dahil nandito na ako," sabi ni Gerald habang dinadala ang babae sa isa sa mga helicopter. Mahigpit na hinawakan ni Yuki sa braso si Gerald habang naglalakad sila dahil natatakot siyang humiwalay sa lalaki. Kung tutuusin, matagal niyang hinihintay ang pagbalik ni Gerald. Naghihintay siya mula umaga hanggang madaling araw simula nang umalis si Gerald kalahating taon na ang nakalipas. Gayunpaman, ano nga ba ang kakaibang emosyon na umaangat sa puso niya sa muling pagsasama ni Gerald? Panandalian na isinantabi ni Yuki ang damdamain na ito. Alam niya na may mas seryosong mga bagay na dapat unahin. Ibinigay niya ang dokumento kay Gerald at sinabi, "Bumalik na si Sven, sir." Dahil dito dinakip niya sila Drake, Tyson at Whistler. Maging si Lucy at marami pang iba ay kinuha na niya. Dahil hindi pa iyon sapat para sa kanya, inagaw pa niya ang marami sa mga ari-arian natin. Ang nilalaman ng dokumentong ito ay ang mga huling properties natin. Makikita kung gaano siya kadesperadong sinubukang protektahan ang mga ari-arian, kaya pinunasan ni Gerald ang isang luha sa gilid ng kanyang mata at sinabi, "Nauna ko nang sinabihan si Lolo Wilson na imbestigahan ang insidente kaya alam ko na ang karamihan sa mga detalye. Kasalanan ko ang lahat ng ito dahil nawala ako ng mahigit kalahating taon." Ski! Siya pala ang boss ni Tyson. "Saka kayong dalawa, huwag kayong masyadong sweet sa harapan namin. Mabuti na lang at nagpakita ka ngayon. Kapag tapos na kami sa inyo ngayong gabi, hindi na kayo kailangang kalabanin pa ni Boss Sven." Maririnig ang bangis sa pananalita ng isa sa mga tauhan ni Tucker. Gayunpaman, pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, hindi nagkaroon ng pagkakataon ang dalawang lalaki na malaman ang sumunod na nangyari nang biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Makalipas ang ilang segundo, may narinig na "tud" at napanganga ang lahat habang nakatayo ang subordinate ni Gerald sa harap ng lalaking napugutan ng ulo. Nabigla si Yuki sa mga pangyayari at tinakpan ang kanyang bibig sa sobrang takot. Si Tucker ay lalo natakot at nabalisa nang makita iyon. Humampas sa kanyang isipan na ang taong nakatayo sa harapan niya ngayon ay hindi lamang nakakatakot, ngunit makapangyarihan ang kanilang kasanayan sa martial arts. Agad niyang naintindihan na wala siyang pagkakataon laban sa kanila kaya nagmakaawa si Tucker. "Mark Crawford, parang may konting misunderstanding sa pagitan natin. Isuggest na papuntahin natin dito ang tatay ko para makausap mo siya ng personal. Ginagawa ko lamang ang lahat ng ito para sa kanyang mga utos. Walang kwenta kung papatayin mo ako. Hindi ba mas magandang ideya iyon? Tawagan ko na lang muna ang aking tatay." Nanatiling tahimik si Gerald kaya lalong tumindi ang takot ni Tucker at mabilis siyang lumuhod sa harapan ng nababalisang lalaki. Ito na lamang ang kanyang huling paraan para hindi siya mapatay ng lalaking ito. Lumunok siya at nagmakaawa, "Please, huwag mo akong patayin, Mark Crawford." Pinagmasdan ni Gerald ang takot na lalaking nanginginig sa kanyang harapan at dahan-dahan siyang nagsali ng isang baso ng red wine at sumagot, "Alam mo, kanina ko pa iniisip kung dapat ba akong maghanda ng regalo para sa tatay mo kapag nakita ko siya. Napansin ko na mayroon kang ilang mga tauhan na may dalang mga kamera sa paligid. Nagkaroon ako ng ideya dahil doon." "Isang ideya? Ano ang iniisip mo, Mark Crawford?"
Pinadala ni Tucker ng mga kamera sa ang kanyang mga tauhan paligid dahil may malaswa siyang intensyon. Masaya siya sa tuwing pinapanood niya ang mga malalaswang bagay na ginagawa niya sa mga kababaihan, tulad ng ginawa niya kay UK kanina. Parati niyang sinasabi na i-record ang kanyang mga malalaswang ginagawa niya, kaya naman nakaugalian ng ilan sa kanyang mga nasasakupan na magdala ng mga kamera saan man sila magpunta. Okay. Kakailanganin ko ang iyong kooperasyon para mag-shoot ng maikling video. Ibibigay ko ito bilang isang regalo sa iyong tatay, sagot ni Gerald. Oo naman. Gagawin ko ito, Mark Crawford. Pagkatapos niyang marinig iyon, tumingin si Gerald sa isa sa kanyang mga tauhan. Naintindihan agad ng tauhan ang kuwi ni Gerald para makapasok sa cabin. Ilang sandali pa, nanlaki ang mga mata ni Tucker nang makita niya ang subordinate na may dalang lalagyan ng gasolina. Naiintindihan niya kaagad ang binabalak ni Gerald. Pakiusap, huwag mo akong patayin, pagmamakaawa ni Tucker habang gumagapang siya pabalik at sinusubukang tumakas. Bago pa man siya makatakbo, naramdaman niyang may tumagos na bato sa kanyang dibdib. Dugo na ngayon ay bumulwak mula sa kanyang sariwang sugat at si Tucker ay bumagsak muli sa lupa habang nanginginig ang kanyang katawan. Takot na nakatitig lamang ang mga tauhan ni Tucker kay Gerald. Hindi sila makagalaw habang binubuhusan ng subordinate ni Gerald ng gasolina ang buong katawan ni Tucker. Takpan mo ang mga mata mo, Yuki, sabi ni Gerald habang hinaharangan ang pananaw ni Yuki upang masiguradong hindi siya mabibigla sa mga sumunod na pangyayari. Nang matapos iyon, nag-utos si Gerald, sunugin mo siya. Sumunod ang isang makabasag tengang sigaw na umalingaw-ngaw sa buong lugar. Pagkaraan ng ilang oras, unti-unting humihina ang mga iyak na puno ng paghihirap. Pagkatapos nilang gawin yon, bumalik sa mansyon sina Gerald, Yuki, at ang mga tauhan niya. Pagdating doon, sinabihan ni Gerald si Yuki na humiga at magpahinga muna. Lumingon siya kay Wilson at tinanong niya, so nasaan si Sven ngayon? Ayon sa aming investigasyon, nalaman namin na naghanda siya ng isang party sa Heavenly City Hotel. Inimbitahan niya ang ilang big shot mula sa Heavenly City dahil gusto niyang salubungin ng mga taong ito ang kanyang pagbabalik. At saka, nalaman namin na pinahirapan niya sina Drake, Tyson, at Whistler, pero wala pa sa bingit ng kamatayan ang kanilang buhay sa ngayon. Mula sa aming mga investigasyon, nalaman din namin na pumunta si Sven sa isang bansa sa Southeast Asia, kalahating taon ang nakakaraan para palakasin ang kanyang sarili. Dahil doon ay mayroon na siyang top-notch skill sa kanyang arsenal, sagot ni Wilson na may pilit ng ngiti. Naiintindihan ko. Kailangan na natin siyang harapin ngayon bago pa siya magkaroon ng pagkakataon na gumawa ng anumang gulo sa susunod. Manatili ka dito at alagaan mo si Yuki habang niligtas ko ang aking mga tauhan, Wilson, sabi ni Gerald. Pero yung master, hindi mo pa naubos ang holy blood ng dragon. Hindi pa stable ang iyong emosyon, kaya natatakot ako na baka. May dahilan si Wilson kung bakit nag-aalala siya para kay Gerald. Pagkatapos ng malaimpyernong pagsasanay ni Gerald, hindi siya nagdadalawang isip na pumatay ng tao kaya natakot si Wilson na lalo lang mawala ang kanyang tunay na pagkatao. Kaya ko itong kontrolin. Dahil nakatuon na ang utak ni Gerald sa kanyang desisyon, pumili si Gerald ng humigit kumulang 30 na taong sasama sa kanya bago siya umalis sa hotel. Umihip naman ang malamig na hangin sa hotel na tinutuluyan nila habang dumidilim ang gabi. Sa kabila ng madilim na paligid, umalingaw-ngaw ang boses ng isang babae, bakit kung saan-saan ka pa pumupunta? Hinahanap ni Mama. Siguraduhin mong mag-iingat ka lalo na't bumalik na si Boss Sven ngayon at may masamang nangyari pa sa Heavenly City. Ang itsura ng babaeng nagsasalita ay medyo mature at seductive na mukhang 24 years old na. Maririnig sa kanyang boses na siya ay isang matalinong tao na maganda pa ang itsura. Ang babae naman na kausap niya ay mas bata pa sa kanya ng kaunti, masasabing 22 years old ang kanyang edad. Gayunpaman, siya ay kakit-akit tulad ng mas matandang babae. Kasalukuyang nakatayo silang dalawa sa pasukan ng hotel, napansin nila na maingay sila kaya inayos ng nakakatandang babae ang kanyang buhok at sinabing, halika na at pumasok na tayo sa loob. Fine. Pero mauna ka muna. Lumabas ako dito para makakuha naman ng sariwang hangin. Babalik ako pagkatapos ko dito, sagot ng nakababatang babae. Sige, pero mas huwag mong subukan na magsinungaling sa akin. Ipangako mo sa akin na babalik ka ulit kapag naging maayos na ang pakiramdam mo, okay? Nag-aalalang sinabi ng babae bago siya tuluyang umalis. Ayaw pang bumalik ng dalaga sa looban. Yumuko siya sa lupa, kumuha siya ng ilang mga bato at itinapon ito sa iba't ibang direksyon.
Maya-maya pa ay nakaramdam siya ng pagkabagot, ngumuso siya at pinilit ang kanyang sarili na bumalik sa hotel. Pagdating sa lobby, laking gulat ng dalaga nang makita niya ang isang grupo ng mga lalaki na lumabas sa isang sikretong pintuan mula sa likod ng salamin na may dingding. Ang kanyang pagkabigla ay naging kagalakan nang makita niya kung sino ang nangunguna sa mga lalaki. Hindi ba si? Kalahating taon na rin ang lumipas mula nang huli niyang makita ang taong ito, kaya naman sabik na sabik ang dalaga na batiin ang kanilang leader. Gayunpaman, bago niya magawa iyon, may isang masungit na lalaking humarang at sinabi, "Anong ginagawa ninyong lahat dito?" Ang boses ay nanggaling sa isa sa mga bodyguard ni Sven na nakaistasyon sa entrance ng hotel. Salamat sa kakaibang komento ng dalaga, nahuli ng mga bodyguards ni Sven ang mga misteryosong tap at ngayon ay napapalibutan na sila. Sa halip na sumagot, pinili ng mga lalaki mula sa kalabang grupo na sugurin ang bawat isa sa mga bodyguards ni Sven. Maririnig ang mabibilis na galaw mula sa iba't ibang anggulo at maraming malalakas na tunog ng pagbagsak ang maririnig nang bumagsak sa lupa ang lahat ng mga bodyguards ni Sven. Ang kanilang mga ulo ay nabali sa nakakakilabot na mga anggulo. Makikita ang mga nabaling leg ng mga gwardiya at nagkataon na dumaan ang isang waiter sa lobby. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na sumigaw ng malakas sa eksenang kanyang nakita. Namutla ang babae nang makita ang napakaraming mga bangkay. Mabilis siyang tumakbo paakyat sa hagdan para iligtas ang kanyang buhay sa sobrang takot na nararamdaman niya. Sa wakas, nakita siya ng mas matandang babae na miyembro ng kanyang pamilya at hinila siya nito, "Nandito ka na pala. Bilisan mo at maupo ka na." Bumuntong hininga ang matandang babae at sinabi, "Nakabalik na si Boss Sven, kaya malaking pagbabago ang mangyayari sa Heavenly City. Dahil diyan, tayong mga miyembro ng pamilyang Yuel ay kakailanganing kunin ang anumang pagkakataong darating sa harapan natin. Nagmana kayo sa akin ng ate mo dahil pareho kayong maganda. Kaya siguraduhin niyong aayusin niyo ang ugali niyo sa sandaling dumating si Murtoker. Baka mahulog pa ang loob niya sa isa sa inyo. Kung mangyari iyon, siguradong tataas agad ang ranggo ng ating pamilya." Ang tatlong babae na nag-usap ay walang iba kundi sina Tulip, Juliet at Heidi. Naging mas mature si Juliet kumpara noong kalahating taon na ang nakalipas, kaya madali niyang naintindihan na may kakaiba sa muod ng kanyang nakababatang kapatid. Nag-aalala siya nang makita niya ito at pagkatapos ay nagtanong siya, "Anong problema, Tulip? Bakit ang putla ng mukha mo?" Napalunok si Tulip at huminga siya ng malalim si Tulip bago dahan-dahang sinabing kanina. "Noong nasa ibaba ako. Parang nakita ko, siya." "Siya?" tanong ni Heidi. Mabilis ang pag-iisip ni Juliet at agad siyang nagkaroon ng kutob kung sino ang nakilala ng kanyang kapatid. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at agad siyang nagtanong, "Sino ang taong nakita mo, Tulip?" Hindi napigilan ni Tulip ang kanyang mga luha nang manginig siya sa takot nang bigla na lamang siyang sumigaw, "Siya! Nakabalik na siya! Diyos ko naman, bigyan mo kami ng pangalan," sabi ni Juliet habang kinakabahan. "Nakita ko si Gerald," sigaw ni Tulip. "Ano?" sabi nila Heidi at Juliet habang nanlalaki ang kanilang mga mata. "Ano naman kung nakita mo siya?" "Bakit takot na takot ka?" tanong ni Heidi. "Kasi..." Bago pa man makapagsalita si Tulip, umakyat si Sven sa mataas na entablado at sinabing, "Manahimik muna ang lahat, ladies and gentlemen." Tinaas niya ang kanyang kamay para senyasan ang lahat na tumahimik at sa isang saglit ay nanahimik ang lahat ng mga bisita. "Nakabalik na ako ngayon. Una, gusto kong ibigay ang aking pasasalamat dahil sa kalahating taon na nawala ako. Marami pa rin sa inyo ang piniling ibigay ang inyong suporta sa pagdalo sa inihanda kong party. Maraming nangyari sa pagkawala ko. Sa kabutihang palad, natapos ang lahat ng mga humarang sa aking daan. Mas dumami na ngayon ang teritoryo ng Sven Westmore Group kumpara noong kalahating taon na ang nakalipas. Umaasa ako na ipapagpatuloy niyo ang pagsuporta sa akin mula ngayon," anunsyo ni Sven. Kahit na parang palakaibigan ang kanyang tono, iba ang ipinahihiwatig ng kanyang masamang tingin. Walang kahit sinong tao sa loob ng hall ang nangahas na tingnan siya sa mata at iyon ang epektong gustong makamit ni Sven noong gabing iyon. Mula sa gabing ito, tanging ang Sven Westmore Group na lang ang maghahari sa Heavenly City at gustong siguraduhin ni Sven na ang lahat ay yuyuko sa kanya. Malakas ang loob ni Sven na ang kanyang plano ay masusunod, kaya siya ay napangiti habang saglit siyang pumalakpak. Narinig ng kanyang mga tauhan ang kanyang senyas kaya agad silang pumunta sa hall na pinangungunahan ang mahigit 10 magagandang babaeng kasama nila.
Ang mga babaeng ito ay mga katulong na dating nagtatrabaho sa ilalim ni Mark Crawford mula sa Royal Dragon Group. Napakaganda ng bawat isa sa kanila. Haha! Pero naisip ko na hindi ko sila mapapakinabangan ng maayos. Dahil doon, magkakaroon tayo ng auction para sa kanila ngayong gabi. Magbig kayo para sa sinuman sa mga babaeng magustuhan nyo, anunsyo ni Sven habang tumatawa ng malakas. Sobrang sama niya. Hindi lang niya sinira ang buong Royal Dragon Group, pero nagsasagawa pa siya ngayon ng auction para sa mga babaeng katulong ni Mark Crawford. Napaka-brutal na tao. Talaga. Si Mark Crawford ay pinahalagahan ang moralidad at katarungan, habang si Sven ay isang demonyo na naglalakad sa lupa. Mukhang kailangan na nating paghandaan ang pagsisimula ng kanyang exploitation. Speaking of which, may balita ba kayo tungkol sa nangyari sa pamilyang Westley? Sinakop ni Sven ang kanilang pamilya dahil meron silang magandang relasyon kay Mark Crawford. Nabalitaan ko rin na pinalayas niya ang kanilang pamilya sa kanilang sariling tahanan. Siguradong hindi natin mararamdaman ang ating security kapag ang isang taong tulad nito ang magiging leader natin. Ilang mayayamang negosyante na malayo sa entablado ang nagbubulungan tungkol sa masamang pag-ugali ni Sven. Marami sa kanila ang nagagalit dahil sa mga aksyon ni Sven na lumampas na sa limitasyon, ngunit walang sinuman sa kanila ang nangahas na magsalita laban sa kanya. Pinitik ni Sven ang kanyang mga daliri at sinabi, kung wala nang iba, simulan na natin ang auction. Gayunpaman, bago pa man matapos ang kanyang pangungusap, biglang dumilim ang hall dahil may nagsara ng kalahati ng mga ilaw dito. Kasunod nito, bumukas ang projector at bumuo ito ng malaking screen na kulay puti ang ilaw na nilalabas. Ano ang nangyayari? Sino ang gumawa nito? Sabi ng isang butler habang ang mga tao sa labas ng stage ay nagpapalitan ng tingin sa isa't isa bago sila tumingin sa screen. Masyado silang naguguluhan sa kung ano ang nangyayari. Makikita ang pagkabigla at pagtataka nang magsimulang mag-play ang isang video na nagpapakita ng isang lalaking may sinasabing, "Please, huwag mo akong patayin." Nanahimik ang lahat dahil kilala ng lahat kung sino ang lalaki sa video. Ito ay walang iba kundi si Tucker Westmore. Ang lalaki ay umiiyak habang nakaluhod sa harapan ng kamera. Isuggest na papuntahin natin dito ang tatay ko para makausap mo siya ng personal. Ginagawa ko lamang ang lahat ng ito para sa kanyang mga utos. Walang kwenta kung papatayin mo ako. Hindi ba mas magandang ideya iyon? Tawagan ko na lang muna ang aking tatay, takot na sinabi ni Tucker sa video. Tucker, sigaw ni Sven, nanlaki ang mga mata niya habang mahigpit na nakasara ang kanyang magkabilang kamao. Walang nakakaalam kung sino ang umaatake kay Tucker, ngunit kung sino man ito, ang taong iyon ay siguradong nakakatakot para panginigin ang buong katawan ni Tucker sa sobrang takot. Nagpapatuloy ang video at pinanood ng mga audience si Tucker na gumagapang at nagtatangkang tumakas. Gayunpaman, bago pa man siya makatakbo ay parang may isang bagay na tumama sa kanya. Walang nakakaalam kung ano ang sandata na tumama sa kanya, ngunit mabilis na bumulwak ang dugo mula sa kanyang dibdib hanggang sa bumagsak ang buong katawan ni Tucker sa lupa habang siya nanginginig ito ng malakas. Gayunpaman, isang nakakakilabot na eksena ang humarap sa kanila nang may isang tao na lumapit sa nagpupumiglas na lalaki at nagbuhos ng gasolina sa kanyang buong katawan. Makikita ang isang posporo na hinagis sa kanyang katawan at sa isang saglit, hinalo ng malakas na apoy ang kanyang katawan. Umalinggaw-nggaw ang sigawan sa buong hall mula sa mga manonood at may isang tao pa na biglang nagsuka sa kanyang nakita. Hindi nagtagal ay ganoon din ang ginawa ng iba pa. Ang kanilang mga binti ay nanginginig ng marahas habang sila ay nakaupo sa harapan ng stage. May ilang mga kababaihan pa na napahawak sila sa kanilang mga ulo habang hysterical na sumisigaw. Hindi kinaya ang mga napanood nila. Pagkatapos ng video, muling binuksan ang mga ilaw. Sino ang may pananagutan sa lahat ng ito? Sigaw ni Sven habang galit na galit habang inihampas niya ang kanyang mga kamao sa mesa at bigla na lamang itong nawasak sa lapag. Hindi tumitigil sa kakanginig ang kanyang muka habang umungol sa sobrang galit ang ama na ito. Kahit na masyadong nakakatakot ang nangyari kay Sven ngayon, marami sa mga negosyante ang pasikretong nagsasaya pagkatapos nilang mapagtanto kung gaano kasakit ang nararamdaman ngayon ni Sven. Dumating ang kinakatakot niyang mangyari at ito na ang oras na sa wakas ay matanggap ni Sven ang parusang nararapat para sa kanya. Ang mag-inang Yoel ay magkalapit sa isa't isa sa takot dahil sa pangyayaring ito. Wow! Hindi ko inasahan na magiging ganito kasigla dito. Malakas na umalingaw-ngaw ang isang boses nang malakas nang bumukas ang malalaking pinto ng hall.
Lumingon ang lahat kung sino ang may lakas ng loob na sabihin yon, ngunit ang sumunod na pangyayari ay kinagulat nila nang makita nila si Gerald na pumasok sa hall kasama ang isang grupo ng mga lalaki. Mabilis na tumayo ang ilang malalakas na personalidad kay Gerald nang makita siya, sumusuko sa kanyang autoridad habang sabay-sabay silang sumigaw, "Mark Crawford!" "Gerald!" sabi ni Juliet habang nakatingin kay Gerald na may pagtataka. Bumilis ang tibok ng puso niya nang maalala niya ang huling pagkikita nila 6 na buwan na ang nakakaraan. Doon ibinunyag ni Gerald ang kanyang tunay na pagkatao bilang boss ng Royal Dragon Group. Nakakahiya ang eksenang iyon sa kanya. Kung hindi sapat iyon, hindi man lang siya umimik sa kanya nang makuha niya ang Ginseng King. Dahil doon, nagalit siya kay Gerald, palihim siyang natuwa nang malaman niyang nawawala si Gerald. Sa wakas, ang taong nagbigay sa kanya ng paghihirap ay nawala na sa wakas. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Tulip na nakabalik na siya bago pa man magsimula ang video, at mula noon ay kinabahan na si Juliet. Ngayong alam niyang bumalik na talaga si Gerald, masyadong mabigat ang kanyang naging damdamin habang pinagmamasdan niya ang kakaibang kilos at hitsura ni Gerald sa kalahating taon na ang nakalipas. "Ikaw ba ang Crawford mula sa Royal Dragon Group? Bata pa ang itsura mo. Ikaw ba ang dahilan sa pagkamatay ng anak?" Galit na sinabi ni Sven. Namumula ang mga mata ni Sven habang nakatingin siya kay Gerald, handa na siyang pumatay sa sandaling ito. Ngunit tumango lang si Gerald at sinabi, "Bingo." Lalong lumakas ang mabagsik na aura ni Sven nang marinig nila iyon. "Bakit ang lakas ng loob mo na pumunta dito? Mabuti at nandito ka. Ayusin natin ang lahat ngayon. Pahihirapan kita kung ito na ang huli kong gagawin." Sa sandaling matapos ang kanyang pangungusap, iniunat niya ang kanyang magkabilang braso at ibinaluktot niya ang kanyang mga katawan ng napakalakas na ang kanyang damit ay sumabog at nawasak. Wala na ang kanyang pangitaas at makikita na parang malakas na tangke ang kanyang malalaking muskles. Si Tucker ay ang kanyang nag-iisang anak na lalaki at mahal niya ito. May mga plano pa nga si Sven na turuan si Tucker ng mga tamang paraan para maging karapat-dapat siyang tagapagmana kapag tumanda na si Tucker. Nabaliw si Sven matapos mapanood ang kanyang anak na sinusunog ng buhay. Parang nababaliw na talaga siya, ang matipunong lalaki ay sumugod kay Gerald nang may nakakagulat na bilis. "Lumayo ka sa kanila. Bilisan mo." Nawala na sa tamang isip si Sven. "Lumayo ka sa kanilang labanan, baka masaktan ka pa." Napuno ng hiyawan ang buong lugar, binabalaan nila ang bawat isa na umatras sa mga sulok at gilid. Nang nakalayo silang lahat sa dalawang lalaki, agad na nanlaki ang kanilang mga mata nang mabilis na ibinato ni Sven ang kanyang kamao kay Gerald. Alam ng lahat na magiging malala ang laban na ito, ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit napuno ng pagkagulat ang lahat ng mga manonood. Silang lahat ay nabigla ng kaswal na hinawakan ni Gerald ang kamao ni Sven bago pa man ito dumapo sa kanya. Sa katunayan, ginawa niya ito na walang kahirap-hirap. Mabilis na sinubukang bitawan ni Sven ang kanyang kamao mula sa pagkakahawak ni Gerald, ngunit nabigo lamang siya kahit nasubukan niya pa ito. "Gumawa ka ng 3 malaking pagkakamali," kaswal na sinabi ni Gerald bago siya pumikit. Ang kanyang mga mata ay namumula nang buksan niya muli ang mga ito, ang kanyang buong katawan ay naglabas malademonyong aura. Nagtinginan sa isa't isa ang mga tauhan nila niya at humakbang patalikod nang makita nila ang eksenang ito. Kahit si Sven ay kinilabutan habang unti-unting nawawala ang kanyang makamandag na aura, halos natabunan na ang kanyang plano na patayin si Gerald. Hindi niya maitatanggi na ngayon ay nakakaramdam na siya ng takot habang nakatitig sa demonyo na katayo sa kanyang harapan. "Una, dapat hindi mo pinakialaman ang grupo ko." Pagkatapos sabihin iyon, ipinatong ni Gerald ang kanyang 2 kamay sa balikat ni Sven. "Pangalawa, hindi mo dapat sinaktan ang mga tauhan ko." Nanlalaki ang mga mata ni Sven sa sobrang takot, habang si Gerald naman ay nagngangalit sa sobrang galit habang sinasabi, "At pangatlo, hindi mo dapat pinahiya ang mga tauhan ko sa harap ko." Tapos na niyang sabihin kay Sven ang mga pagkakamali niya, kaya huminga siya ng malalim bago hinila ang magkabilang balikat ni Sven. Ang nakakakilabot na tunog ng balat at laman na napunit ay umalingaw-ngaw sa buong paligid at sa isang huling tunog ay nagkaroon ng panandaliang katahimikan. Gayunpaman, ang katahimikan ay hindi nagtagal dahil marami sa mga tao sa loob ng kwarto ang agad na sumigaw. Ang kanilang mga hiyawan na puno ng takot ay napakataas na ang ilan sa mga baso ng alak ay bigla na lamang nabasag. Marami mga tao ang nagkaroon ng matinding nerbiyos sa pangyayari, at ang ilan sa mga babaeng naroroon ay nawalan ng malay kaagad. Napakalupit ng demonyong ito.
Nagkagulo ang mga tao sa hall habang nagpupumilit ang lahat na maghanap ng mga paraan para maintindihan ang kanilang nasaksihan. May ilan na nahimatay sa lapag dahil sa pagkabigla at marami rin ang bumula ang mga bibig dahil hindi nila kinaya ang pangyayari na ito. Kahit si Juliet ay takot na napaluha na lamang siya sa puntong ito. Walang salita na lumabas sa kanyang bibig dahil sa kanyang pagkabigla. Pumikit na lang si Gerald bago siya huminga ng malalim. Natahimik siya ng ilang sandali bago tuluyang iminulat muli ang kanyang mga mata. Sa oras na iyon, nawala na ang nakakatakot na pamumula ng kanyang mga mata. Dahan-dahang naglakad papunta sa butler at nagtanong siya, saan mo ikinulong ang mga kasama ko? Hindi makasagot ang butler at agad siyang nanginig ng husto bago tuluyang sumuka ng dugo at bumagsak sa sahig. Patuloy na nanginginig ang kanyang katawan ng ilang sandali at sa huli ay tumigil siya sa paggalaw. Dahil sa medical expertise ni Gerald, napansin niya na siguradong takot ang butler kaya umakyat lahat na kanyang dugo sa utak hanggang sa nawasak ang kanyang mga blood vessels. In short, brain dead na ang butler. Tiningnan ni Gerald ang bangkay sa kanyang paanan, lumingon siya at tumingin sa mga tauhan sa likuran niya bago niya inutos, hanapin niyo sila. Opo, young master. Umalis agad ang kanyang mga tauhan upang mag-imbestiga. Aalis na sana si Gerald nang bigla niyang nakita ang mag-ina mula sa pamilyang Yuel na magkadikit sa sobrang takot. Gayunpaman, iniwas na lang niya ang kanyang mga mata bago tuluyang umalis sa lugar. Kahit nawala na siya sa lugar na iyon, walang nangahas na gumalaw kahit isang beses nang lumipas ang isang oras. Sa buong oras na iyon, pinalibutan ng nakakabinging katahimikan ang buong lugar. Maliwanag na ngayon na ang lahat ng mga mamayan sa Triangle District ng Heavenly City ay matatakot sa tuwing maririnig nila ang pangalan ng Royal Dragon Group. Pagkaraan ng 3 araw sa mansyon ni Gerald, lumapit si Wilson sa kanya at sinabing, inutusan ako ni Master na hanapin ang Holy Fox at ikinagagalak kong sabihin na sa wakas ay natagpuan ko na ito, young Master. May nakahanap ng Holy Fox 1 taon na ang nakalipas sa loob ng masukal na kagubatan sa Logan Province. Sigurado akong alam mo kung bakit gustong ipahanap sa iyo ni Master ang Holy Fox. Kailangan ko lang ipaalala sa iyo na malaki ang tsansa na mapupuno ng galit ang ugalit mo kapag ininom mo ang dugo ng Holy Fox. Hindi na madaling maibalik ang iyong dating ugali kapag nangyari iyon, dagdag ni Wilson kasunod ang buntong hininga. Medyo napakunot ang noo ni Gerald nang marinig iyon at ito ay naiiba sa kung gaano siya naantig sa mga salita ni Wilson. Kung tutuusin, madali niyang nakontrol ang kanyang bloodlust noong una, ngunit ang kanyang galit ay tulad ng isang spark na naging bushfire nang patayin niya si Sven. Kapag ang isang bush ay nag-apoy, napakahirap ng pigilan ang apoy mula sa pagkalat sa natitirang bahagi ng kagubatan. Sa madaling salita, alam ni Gerald na posibleng mawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili dahil sa sobrang galit niya. Nalutas na niya ang issue gamit ang kanyang bayolenteng paraan noong isang araw, ngunit halos hindi malabanan ni Gerald ang pagnanasa na pumatay sa nakalipas na 3 araw. Naiintindihan ko kung ano ang sinasabi mo, Wilson. Ayokong maging isang killing machine. Sabihin mo sa lahat ang kautusan ko na pupunta tayo sa western area ng Logan Province para hanapin ang Holy Fox, utos ni Gerald. Opo, young master. Matapos ibigay ang kanyang order, tumayo si Gerald at naglakad patungo sa isang bintana kung saan nakalagay ang isang flower pot na may mga sariwang bulaklak sa loob. Maingat niyang hinawakan ang bulaklak at bumulong siya sa kanyang sarili, kung hindi ako nagkakamali, ang pamilyang Moldel na itinatag ni Court ay matatagpuan sa Logan Province. Humigpit ang pagkakahawak niya habang iniisip ni Gerald ang posibilidad ng paghihiganti niya kay Court pagdating niya sa Logan Province. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga bulaklak sa loob ng flower pot ay agad na nalanta. Pinapanood ni Wilson ang pangyayari na ito at naramdaman niyang kumikibot ang kanyang mga talukap. Gaya ng inaasahan, tama lang na mag-alala ang master sa young master. Ang malaimpyernong transformasyon ang nagpalakas ng young master at mula sa naalala ni Wilson, ang young master ay mas malakas kaysa sa master noong mga nakaraang taon ng katatapos lamang ng master sa kanyang transformasyon. Alam ng matanda na hindi siya utusan ng kanyang master na sundan si Gerald kahit saan man siya pumunta kung hindi siya nag-aalala para sa kanya. May kailangan akong sabihin pero hindi ako sigurado kung dapat ko itong sabihin, young master. Ano iyon, Wilson? Baka kailanganin natin ng ilang araw para mahanap ang Holy Fox. Dahil doon, natatakot ako na baka magkaroon ng pagkakataon na makokontrol ka ng iyong inner demon kung hindi mo mapipigilan ang iyong sarili ng maayos. Noong inaaral ni Master Dragon Blessings noon, nakahanap siya ng solusyon para labanan ang kanyang bloodthirst.
Naisip ko kung gusto mong subukan ito, sabi ni Wilson. Anong klaseng solusyon? Naging magulo ang isip ng master dahil sa kanyang inner demon. Dahil doon, ginawa niya ang lahat para makahanap ng paraan upang makontrol ang kanyang ugali. Kung tutuusin, alam niyang hindi siya magiging isang legend kapag hindi niya nakontrol ang blessing ng dragon. Binisita niya ang ilang monghe at iba pang mga religions. Ang master ay palihim na pumunta rin sa Weston para maghanap ng ilang kilalang masters sa pag-asang makakuha siya ng higit na pananaw sa kanyang issue. Pero magsimula ang paghahanap niya ng isang araw, pinatay ng Panginoon ang isang tao sa mismong lugar dahil lang sa mali ang sinabi ng tao. Dahil diyan, tumigil siya sa paghahanap ng tulong dahil sa takot na mapatay niya ang isa pang inosenteng tao. Mabuti na lang at natagpuan niya mismo ang sagot sa kanyang tanong. Habang lumalalim ang kanyang kaalaman, pinigilan niya ang kanyang lakas at bumalik sa pamumuhay bilang isang regular na tao. Nang mangyari iyon, mukha siyang isang malungkot na matanda. Nanatiling pinipigilan ni Master ang kanyang sarili sa loob ng mahabang panahon ngunit sa sandaling na perpekto niya ang kanyang mga kasanayan, sinira niya muli ang cell. Mula noon, alam niyang isa na talaga siya sa mga legends. Hindi ito matagumpay na gagawa ng lahat dahil ang paraan na ito ay nangangailangan ng napakataas na resolusyon. Masyadong mahirap ang buhay mo noon at ikaw ay isang mabait na tao, sa tingin ko ay dapat mong subukan ito, paliwanag ni Wilson. Tumango si Gerald bago siya sumagot, tinuruan ako ni Lolo ng paraan para maitago ang lakas ko. Gagawin ko ito. Kailangan ko rin lumayo sa mga gulo dahil wala pa sa akin ang Holy Blood. Bukod pa dito, paniguradong makokontrol ko ang aking kapangyarihan kapag nangyari iyon. Kung magiging swerte man ako, makapasok din ako sa mahiwagang kaharian ng mga legends. Salamat sa suggestion mo, Wilson. Dagdag ni Gerald habang nakangiti. Pagkatapos niyang magsalita, biglang may kumatok sa pinto. Matapos makakuha ng permiso mula kay Gerald na pumasok, agad na pumasok si Yuki at sinabing, Sir. Anong problema, Yuki? Nabalitaan ko na alis ka na naman. Totoo ba iyon? Tanong ni Yuki. Oo, nakangiti na sinabi ni Gerald. Ganoon ba? Pwede ko bang malaman kung saan ka pupunta? Tanong ulit ni Yuki habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mata. Binigay na ni Yuki ang buong puso niya kay Gerald simula nang makilala niya ito at nang palayain niya ang mga katulong. Sobrang niya itong namiss sa buong kalahating taong pagkawala niya at ngayong nakabalik na siya, nahirapan siyang tanggapin na alis na siya muli sa lalong madaling panahon. Pupunta ako sa Logan Province, sagot ni Gerald. Sa Logan Province. Saglit na iniwas ni Yuki ang kanyang tingin nang marinig niya iyon habang ang magkabilang kamay ay bahagyang hindi mapakali. Nagtataka ang dalawang lalaki kung bakit nag-aalala si Yuki sa dalawang salita na iyon. Huminga ng malalim si Yuki at sinabing pwede mo ba akong payagan na sumama, Sir? Ayokong mawala sa tabi mo. Hindi pwede, Yuki. Hiwalay si Young Master sa amin kapag nakarating kami doon. At saka, kung ang isang dalaga na tulad mo ay mananatili sa tabi niya, baka makaakit ka pa ng atensyon ng mga masasamang tao. Kung nangyari iyon, kailangan niyang palayain ang puwersa sa looban niya at masasanay lang ang lahat ng pagsisikap niya. Iyon ang dahilan kung bakit bawal kang sumama, sabi ni Wilson habang umiiling. Magkikita pa rin naman kayo pagkatapos, di ba? Kailangang may mananatili sa tabi ni Sir para alagaan siyang mabuti. No offense, pero pwede ka bang maging mas matalino at maalalahanin kaysa sa isang babae, Marfrid? Sagot ni Yuki. Napatahimik si Wilson matapos marinig iyon. Maya-maya pa ay napailing na lang siya at mapait na tumawa. May kabuluhan ang sinabi mo. Pero susunod ka sa amin kung sasama ka. Hindi ka pwedeng maging abala sa pagsisikap ni Young Master na tahimik na dinidisiplina ang kanyang sarili. Kung hindi ka susunod, hindi ka pwedeng makasama, sabi ng matanda. Pumapayag ako, sagot ni Yuki na may malapad na ngiti sa kanyang mukha. Doon natapos ang kanilang usapan. Nang hapong iyon, bumalik si Gerald sa Weston bago sumakay sa birding train papuntang Logan Province. Ang biyahe ay tumagal ng 2 buong araw at lumabas si Gerald sa tren sa umaga ng 3 araw. Nang makaramdam siya ng gutom, pumunta si Gerald sa isang maliit na restaurant na makikita sa kahabaan ng train station. Sa sandaling binuksan niya ang pinto sa restaurant, narinig niya kaagad ang boses ng isang lalaki na nagsasabing, mag-order na lang kayo ng kahit anong gusto ninyo, mga kapatid. Libre ko na ito. Hinanap ni Gerald ang pinanggalingan ng boses at nakita niya ang isang lalaki at 2 babae na nakaupo sa isang table.
Nakakaakit ang itsura ng tatlong ito, kaya hindi nakapagtataka kung bakit naakit din nila ang atensyon ng ilan sa mga customer ng restaurant. Habang nakangiti ang lalaki, bigla namang nagsalita ang isa sa mga babae, "Ikaw lang ba ang mayaman dito? Tapos na kaming magpakasaya sa labas kaya oras na para umuwi kami. Baka mapagalitan pa kami o maparusahan pa kung hindi kami uwi. Tama na yan. Nandito naman na tayo pagkatapos nating magpakasaya, di ba?" Nakangiting sinabi ng isa pang babae. Tingnan mo iyon. Siya ang lalaki na naupo sa tabi natin kanina sa tren, di ba?" sabi nung babae sabay turo sa lalaking nakatayo sa may pinto. "Hello. Nagkita tayo muli," sabi ng isa sa mga kaakit-akit na babae habang kumakaway sa binata na nagngangalang Haben Lovewell. "Oo nga, nagkita tayo ulit," sagot ni Gerald na may banayad ng ngiti habang isinasara ang pinto sa likuran niya. Ibinaba ang kanyang mga bagahe sa isang espesyal na lugar para sa mga turista, pagkatapos ay pumunta si Gerald sa isang bakanteng mesa na nagkataon sa tabi ng mesa ni Haben. Kinausap pa siya ni Haben habang nakaupo si Gerald. "Naalala mo ba ang pinag-usapan natin sa tren kanina? Natuwa ako noon kaya gusto ko sanang makuha ang line number mo. Hindi ko inasahan na magkikita ulit tayo. Parang destiny yata ang ating pagkikita." "Tama na, Haben. Pumunta siya dito para kumain kaya huwag mo na siyang guluhin," sabi ni Sarini, ang nakatatandang kapatid ni Haben, nang tinapakan niya ang paa ni Haben. Pinapaalala sa kanya na maging magalang sa ibang tao. "Tama siya, Haben. Bakit mo pa hiningin ang line number niya?" dagdag ni Quentin. Umiling lamang si Gerald at pilit nang umiti nang marinig niya iyon. Habang sinasabi ito ni Haben, nakasalubong ni Gerald ang tatlong magkapatid na Lovewell habang nasa tren pa sila. Noon, ang magkapatid na Lovewell ay nakaupo sa tapat ni Gerald. Si Quentin ay hindi kontento sa kanyang upuan sa gilid ng bintana dahil naiinis siya sa 80 years old na lalaki na nasa tabi ni Gerald. Ang matanda ay natutulog na ang kanyang ulo ay nakasandal sa bintana sa buong paglalakbay nila at hindi na kinaya ni Quentin na tingnan ang kanyang natutulog na mukha ng mas matagal pa. Dahil dito, hiniling ni Quentin kay Gerald na makipagpalitan ng upuan sa kanya. Noong una ay walang problema si Gerald doon, ngunit biglang naghagis si Quentin $100 kay Gerald habang nagtatanong. Makikipagpalitan si Gerald ng upuan sa kanya kung naging mabait at marespeto lang siya. Gayunpaman, hindi sinunod ni Gerald ang kahilingan ni Quentin nang itapon sa kanya nito ang $100. Kung hindi pumasok si Haben para payuhan si Quentin, tiyak na sinimulan niya ang away ni Gerald. Maya-maya pa ay nagsimulang makipag-usap si Haben kay Gerald. Napakaraming lugar na ang nilakbay ni Gerald noong nakaraang taon kaya hindi na siya ang parehong tao na tanging Sereni County at Mayberry City lang ang nakakaalam. Dahil sa kanyang malawak na kaalaman sa maraming iba't ibang lugar kaya hindi nagtagal ay nabighani na sa kanya si Haben. Hindi naman nakipag-usap si Sereni kay Gerald sa kanilang buong biyahe. Dahil siya ang pinakamatanda sa tatlong kasama niya, siya ay medyo malamig at mas malayo ang pag-ugali. Iyon ang buod ng kanilang interaksyon sa tren kanina. "So, saan ang susunod mong pupuntahan? Pumunta ka ba sa Logan Province para mag-aral o magtrabaho?" nagtatakang tinanong ni Haben. "Nandito lang ako para gumala," nakangiting sumagot si Gerald. "Oh? Kung gagala ka dito, nai-recommend ko sa iyo na pumunta ka sa isang lugar na tinatawag na Balbrick Manor. Maraming mga bagay na pwedeng gawin doon. May golf at may horse racing rin. Haben, hindi pwedeng makapunta doon ang mga normal na tao. Hindi ka pwedeng umasa na pupunta doon ang kahit sino lang. Kaya bilisan mo na at kumain," sabi ni Sarini na halatang ayaw si Gerald. Ang tatlong ito ay may kakaibang background. Pinanganak sila na may mataas na pride at eleganse, ngunit si Sarini ang hindi gaanong realistic ang pananaw sa buhay sa kanilang tatlo sa kabila ng pagiging panganay. Sanay siyang nakikipagkita sa mga prestiyosong tao. Dahil dito, mababa ang tingin niya sa mga normal na tao tulad ni Gerald. Para kay Sarini, wala karapatan ang mga taong iyon na kaibiganin siya. "Sige," sagot ni Haben at nanatili na lamang siyang tahimik. Sa oras na iyon, umorder si Gerald ng isang plato ng fried rice na may kasamang itlog. Dahan-dahan siyang kumain nang dumating ang kanilang pagkain. Habang kumakain siya, napagtanto niya na hindi masyadong kumakain ang mga Lovewell base sa mga inorder nila. Maya-maya pa ay tumayo silang tatlo para kunin ang mga bagahe nila. Bago sila umalis, palihim na bumalik si Haben sa tabi ni Gerald at bumulong, "Nakatira ako sa Lovewell Manor sa Logan Province. Kung may oras ka, pumunta ka doon at magpakasaya tayo doon.
At saka, kung sakaling nakalimutan mo, ang buong pangalan ko ay Haven Labuel. Bago pa man makasagot si Gerald, hinila na ni Sarini sa braso si Haven papunta sa labas ng restaurant. Ang inosente ng babae ito, bulong ni Gerald sa kanyang sarili habang nakangiti siya. Wala siya sa muod na magpakasaya kasama niya. Ngayon lang siya nakakuha ng pagkakataon na huwag pansinin ang lahat ng kanyang mga nakaraang hinanakit at sama ng loob sa loob ng ilang araw dahil gusto ni Gerald na samantalahin ang pagkakataong makapagpahinga lamang ng maayos. Dahil doon, nagsimulang maglibot si Gerald sa mga tourist spot sa Logan Province. Hindi niya namalaya na sumapit na dumidilim na at papalapit na ang gabi. Napagtanto niya na kailangan niyang maghanap ng matutuluyan, kaya naisip niyang mag-hotel hunting nang marinig niya ang isang boses na nagsasabing, "Anong balak mong gawin?" Ang boses ng babae ay nanggaling sa pasukan ng isang eskinita. Umatras siya ng ilang hakbang para tingnan ang madilim na lugar, napagtanto niya na may ilang lasing na kabataan na kinakaladkad ang isang babae sa eskinita na may dead end. "Anong ginagawa mo? Masasarapan kami sa gagawin namin sa iyo ngayon. Lumapit ka dito." Sabi ng isa sa tatlong basagulero na hinila ang babae papunta sa eskinita. Habang pilit na nagpupumiglas ang babae upang makatakas, nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang isa pang lalaki naglalakad palapit sa kanila. Ginamit ng babae ang lahat ng kanyang lakas para itulak ang mga nakapalibot sa kanya habang hinihila siya ng mga ito palayo sa kanyang mga braso. Buti na lang at lasing na ang mga basagulero kaya bumitaw sila sa kanya at agad na tumakbo ang babae sa gilid ng lalaki at kumapit sa kanyang braso. "Sinisikap nila akong galawin, Hobby." Kinurot ng babae ang braso nito, isang indikasyon na tulungan siya ng taong ito. "Hobby," sabay-sabay na sinabi ng tatlong gangster habang nakatingin sila sa isa't isa. Gayunpaman, mabilis silang magalit habang nakatingin sila sa lalaking kararating lamang. "Teka lang, hindi ko siya asawa," sagot ng lalaki habang mabilis na ikinaway ang kanyang mga kamay sa sobrang takot. Napaikot ang mga mata ng babae nang marinig niya iyon, "Pitang ina. Bakit napakaduwag ng ganitong mga tao?" Tumawa ng malakas ang mga tambay nang magsalita ang isa sa kanila, "Mukhang matalino ka, ganda. Tuturuan ka namin ng leksyon mamaya." Susugod na sana sila sa dalawa nang biglang lumingon ang binata at itinuro ang entrance ng eskinita bago siya sumigaw, "Pulis!" Nang marinig nila iyon, agad na nanatili ang tatlong lasing sa kanilang kinatatayuan at tumalikod ang dalawa. Mabilis silang nag-squat at nilagay ang kanilang mga kamay sa likod ng kanilang mga ulo. "Hindi na namin ulitin ito kaya patawarin mo na kami." Nakita ng dalawa na nasa mahirap na sitwasyon ngayon ang mga lasing, kaya agad na kinaladkad ng lalaki ang babae sa kanyang braso at sinabi, "Ito na ang pagkakataon natin. Takbo!" Ilang hakbang pa lang napagtanto niya na hindi makatakbo ang babae. Buti na lang at napansin niya ang isang takip ng manhole na malapit sa kanila. Hinila siya ng lalaki at nagbigay siya ng konting puwersa sa kanyang paa para buksan ang takip ng manhole. Sa sandaling lumabas ang tatlong gangster sa eskinita, agad na sinipa ng lalaki ng walang kahirap-hirap ang takip sa kanila. Umikot sa napakabilis ang takip ng manhole sa ere bago tuluyang natamaan ang tatlong mga lasing na nakatayong malapit sa isa't isa. Bumagsak ang lahat ng mga lasing sa lupa sa sandaling iyon. Tumalikod ang binata para patayuin ang babae at ipinagpatuloy niyang tulungan ang babae na makatakas. Ang babae naman ay dahan-dahang lumayo sa eksena na iyon, ang ibig sabihin nito ay hindi niya nasaksihan ang kamanghamanghang ginawa ng lalaki sa takip ng manhole. Sa kalaunan silang dalawa ay nakarating sa isang park at nagsalita ang babae, "Tumigil muna tayo, hindi na ako makatakbo." Lumingon ang binata sa kanya at nakita niyang humihinga ng malalim ang babae. Ang mga kamay nito ay nasa tuhod na habang unti-unting hinahabol muli ang kanyang hininga. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Gerald. Laking pasalamat niya na ang tanging bagahe na kailangan niyang bitbitin ay isang satchel, sinamantala ni Gerald ang pagkakataon na mapagmasdan ang magandang babae ngayong ligtas na sila. Gayunpaman, nakita ni Gerald ang kanyang magandang dibdib dahil nakayuko ang nakaunipormeng babae para habulin ang kanyang hininga. Iniwas niya ang kanyang tingin dahil wala siyang ideya kung saan titingin. Hindi nagtagal ay nahuli ng babae ang kanyang tingin at mabilis na kumapit sa kanyang kwelyo habang namumula ang kanyang muka. Pagkatapos ng maikling katahimikan, medyo awkward na ngumiti ang babae bago niya sinabing salamat sa pagligtas sa akin kanina. "Kung hindi dahil sa'yo, ano na lang ang mangyayari sa akin ngayong gabi?" Walang anuman, sagot ni Gerald habang tumatango sa kanya bago siya tumalikod para umalis. Hindi iyon kayang tanggapin ng babae kaya sinabi niya, "Teka lang, sir. Hindi pa ako tapos magsalita."
Alam mo, sana nakisali ka na lang kanina nung tinawag kitang asawa ko. Bakit mo ako diretsahang tinanggihan? Maririnig ang konting inis sa kanyang boses at hindi mahirap hulaan kung bakit. Sa katunayan, ang mga babae ay kadalasang sensitibo sa kung paano sila tinitingnan ng iba. Bilang isang napakagandang babae, ang stereotype na ito ay nababagay lang sa kanya. Base sa kanyang pananaw, halos natakot si Gerald na magkunwaring asawa niya. Masama lang ang loob niya sa buong sitwasyon. May girlfriend ako. At saka, niligtas naman kita nang hindi ko kailangang magpanggap bilang asawa mo. Kahit na. Huwag mong isipin na, Pau. Habang nagpout ang babae para ilabas ang kanya ni dissatisfaction, humakbang siya papunta kay Gerald na naging dahilan para makaranas siya ng matinding pananakit ng kanyang ankle. Napasigaw ang babae sa sakit at pagkatapos nito ay sumigaw siya, na-sprain ang ankle ko. Umiling si Gerald saka nag-squat at tinanong, saan ang sprain? Titingnan ko ito ng mabilis. Hindi na kailangan. May girlfriend ka na, di ba? Baka may maisip pa siyang masama, sagot ng babae. Aalis na rin pala ako. Mag-ingat ka sa iyong biyahe pabalik, sabi ni Gerald sabay bitbit ulit ng bag niya at naghanda na siyang umalis. Hoy! Teka lang. Hindi ka ba marunong mag-alaga ng babae? Dalin mo naman ako sa ospital. Napapikit si Gerald at huminga ng malalim bago muling tumalikod sa babae. Dinala niya ang babae sa isang park bench at itinaas ang kanyang sprained ankle. Napaupo na lang ang babae habang nababalisa, iniisip kung ano ang sinusubukan gawin ni Gerald nang maramdaman niya ang paligid ng kanyang paa. Nang matagpuan ni Gerald ang lugar na hinahanap niya, inikot niya ito ng kaunti at maririnig ang isang crack. Dahil doon, gumaling ang pilay na ankle ng babae. Pwede ka nang maglakad. Dumidilim na rin kaya kailangan mo nang umuwi, sabi ni Gerald nang tumayo siya dahil handa na siyang umalis. Saglit lang. Sabi ng babae para patigilin si Gerald. Ano na naman ngayon? Tinulungan mo ako ngayon at hindi pa ako nakapagpasalamat sa iyo ng maayos. Sana hayaan mo akong ilibre ka ng dinner. Dinner? Nagkataon na nagpaplanong kumain si Gerald kapag nakalayo na siya sa babaeng ito. Sige ba, sagot ni Gerald sabay tango. Naisip niyang tanggapin ang alok para makatipid siya ng pera. Ikaw. Sinabi lang ito ni Misty sa Chari bilang kagandahang loob, ngunit hindi niya talaga inaasahan na tatanggapin ni Gerald ang kanyang alok. Madalas para sa mga kababaihan na humanga sa kabayanihan na pinapamalas ng isang lalaki. Kahit na si Gerald ay hindi isang tradisyonal na bayani, inaamin pa rin niya na talagang tinulungan siya nito. Gwapo rin siya at kahit sinong tao ay mahuhumaling sa kanyang nakakaakit na itsura. Hindi exception doon si Misty dahil gusto niyang makilala palalo ang lalaking ito. Dahil doon, dinala ni Misty si Gerald sa malapit na restaurant kung saan sila kumain at nagkwentuhan sa buong hapunan nila. Hindi nagtagal ay mas nakilala na nila ang isa't isa. Nagkataon na ito ang lugar na napili mong puntahan, sabi ni Misty. At bakit naman? Mukhang hindi mo alam na ang pamilyang Lovewell ay mag-host ng isang treasure exchange event sa susunod na 3 araw. Gaganapin ito ng isang buwan na mas maaga kaysa sa karaniwan kaya isang tunay na isang pagkakataon na ikaw ay pumunta dito na gaganapin ang okasyon na iyon. Maraming tao mula sa maraming lugar at ibang bansa ang dumadalo sa annual treasure exchange event sa dinami-dami ng mga kalahok sa event, siguradong mabibighani ka kung dadalo ka, dagdag ni Misty. Ganoon ba? Ang alam ko lang ay mga antique exchange events. Pero parang ngayon ko lang narinig ang treasure exchange events, sagot ni Gerald na may pilit ng ngiti habang umiling. Anong big deal tungkol sa treasure exchange events? Kailangan mong malaman na ang okasyon na ito ay all-inclusive. Sa madaling salita, hindi lamang mga antike ang ipapakita sa okasyon, kundi pati na rin ang mga magagandang kayamanan. Basta't may sarili kang treasure, pwede mo itong i-display sa event. Hindi siya masyadong exciting pakinggan, pero bibigyan kita ng isang halimbawa kung ano ang totoong kahulugan nito. Halimbawa, mayroon kang isang jade bracelet na karaniwang ibebenta ng humigit kumulang $15,000. Pero kung makakapasa ito sa treasure identification process, papayagan kang itaas ang presyo nito hanggang $150,000 o higit pa kapag nabenta mo ito sa event, paliwanag ni Misty. Ganoon ba? Parang naisip ko na ang event na ito ay para pasayahin lang ang mga mayamang tao. Para sa isang tulad ko, siguro gagala lang ako sa paligid at posibleng mag-enjoy ng kaunti sa masayang kaganapan. Wala akong masyadong alam tungkol sa mga antiques at kayamanan, nakangiting sinabi ni Gerald.
Nakikita kong matalino ka dahil sinasabi mo ang mga ganyang bagay. May sasabihin ako sa iyong isang sikreto. Tungkol ito sa isang insidente na ang mga insider lang ang nakakaalam at ako na ang magsasabi nito para hindi mo ito marinig sa ibang tao, bulong ni Misty. Kumakain si Gerald isda nang sabihin niya iyon, saka sininyasan niya si Misty na ipagpatuloy ang sinasabi niya habang humihigop ng inumin. 4 years ago, noong naganap ang isang exchange event, isang magic artifact ang inilagay sa display. Binasbasan ang bagay na ito at mayroon din itong mga inukit na inscription sa buong katawan na ito kaya lalo itong mukhang antikot. Muntik nang maibuga ni Gerald ang inumin nang marinig niya iyon. Nilunok niya ang inumin sa abot ng kanyang makakaya at pagkatapos ay tinanong niya, seryoso ka ba? Naiinis na naman si Misty sa inasta ni Gerald nang sumagot siya, bakit naman ako magsisinungaling sayo? Isa kang unbeliever dahil kulang ka sa kaalaman sa aktual na artifact. Ang artifact na pinag-uusapan ay isang horsetail whisk na dating ginamit ng isang Taoist na pari noong unang panahon. May kasabihan pa noon na kung sino man ang maglagay nito sa kanilang bahay, kaya nitong tabuin ang kahit anong uri ng kasamaan. Binili ito ng isang tao mula sa Japan na gumastos ng napakalaking halaga para dito. Ito ang nakakatuwa tungkol doon. Ang hapon na bumili nito ay may nanay na may malalang sakit at nasa 80s na ang edad nito, 4 years ago. Himala, wala pang kalahating taon ang kinailangan para tuluyang gumaling ang kanyang nanay. Ano pa, buhay pa siya at ganado pa rin hanggang ngayon sa edad na 102 years old. Pero hindi lang iyon ang magic artifact na naipakita dati. Sa nakaraang exchange event, may isang tao na nakabili ng isang sinaunang espada na sinasabing isang magic artifact din. Ang sinusubukan kong sabihin ay may ilang mga magic artifacts ang inilagay sa display makalipas ang ilang taon. Marami sa mga ito ay mukhang regular na mga antiko o kayamanan, pero ang dahilan kung bakit maraming foreigner ang pumupunta para lumahok sa kaganapan kada taon ay ang magic na tinataglay ng maraming mga artifacts. Ibinaba ni Gerald ang kanyang winglass at sumimangot siya pagkatapos marinig ang paliwanag ni Misty. Napansin agad ni Gerald na malamang ay hindi panloloko ang sinasabi niya. Wala siyang masyadong sinabi habang nagpapaliwanag si Misty, ngunit iniisip niya kung magkakaroon pa ng mas maraming mga magic artifact sa treasure exchange event. Gusto ni Gerald na sabihin ito sa kanya ang maraming impormasyon tungkol sa mga ito hanggat maaari. Si Gerald ay naniniwala sa kapangyarihan ng mga magic artifacts. Noong pa man ay halos lahat ng malalaking pamilya ay umaasa sa ilang uri ng misteryosong kapangyarihan upang biglang umangat sa lahat ng kanilang mga kakumpetensya. Maging ang kanyang lolo ay nagmamay-ari ng isang sinaunang magic artifact sa anyo ng isang imahe ng araw na may mga linya na katulad ng mga ugat. Sinabi ng lolo ni Gerald noong nakaraan na ang pamilyang Fenderson ay minsang nakipagkompetensya sa pamilyang Crawford para sa kalahating jade pendant maraming taon na ang nakalipas. Ang pendant ay isang magic artifact na ibinahagi ng pamilyang Crawford at ng Fenderson na sumisimbolo ng kapalaran at kayamanan ng kanilang mga pamilya. Napakahalaga nito na sinubukang pumasok sa mansyon ng pamilyang Fenderson ng kanyang tito na si Peter upang hanapin ang kalahati ng jade pendant. Sa huli, ang tanging nagawa niya ay lagyan ng gatong ang umaalab na galit sa pagitan ng magkabilang pamilya. Mukhang marami kang alam tungkol sa mga magic artifact. Sigurado akong hindi nila pinapaalam ang lahat ng ito sa publiko, tama? Ipinagpatuloy ni Gerald ang pag-arte na parang nagulat nang sabihin niya, isa ka bang salesperson? Munti ka na akong maniwala doon. Haha. Ano? Grabe, isa akong accountant na nagtatrabaho sa isang kumpanya sa ilalim ng pamilyang Lovewell. Ang kumpanya namin ay ang main organizer para sa taunang exchange event. Isa pa, wala akong dahilan para magsinungaling sayo. Alam mo lang na sinasabi ko lang sayo ang lahat ng ito dahil niligtas mo ako. Huwag mong ipagkalat ang balita na ito sa iba. At isa pa, wala rin naman maniniwala sayo, sagot ni Misty habang iniinom niya ang kanyang sariling inumin. Mukhang interesado ka sa event na iyon, baka gusto mong pumunta doon para makita mo ng sarili mo, dagdag ni Misty. Parang sinasabi mo na malaya akong makapunta sa ganoong lugar. Sigurado akong hindi ganoon kadaling makakuha ng admission ticket, di ba? Nakangiting sinabi ni Gerald. Bingo. Pero ang swerte ko sayo, ako ang tipo ng taong ayaw magkaroon ng utang na loob sa iba. Dahil malaki ang naitulong mo sa akin, pwede kitang bigyan ng admission ticket sa ilalim ng kondisyon na ito na ang magiging sukli ko sa lahat ng kabutihan mo. Deal. Sabi ni Misty habang maingat na inilabas ang isang admission ticket sa kanyang bag at inilagay iyon malapit kay Gerald habang nakangiti. Habang nandito na rin naman tayo,
meron akong isang payo sa'yo na magagamit mo sa buong buhay mo. Wag mong liliitan ang tingin mo sa mga babaeng tulad ko. Alam mo, napansin ko na parang hindi mo pa nakikita masyado ang mundo. May ilan akong mga kaibigan mula sa ibang lugar ay darating para lumabas kami bukas. Pwede kitang isama kung gusto mo. Okay ba yun sa'yo? Deal. Salamat, bakit hindi diba? May isa pa akong tanong tungkol sa Lovewell family na binanggit mo kanina. Gusto ko lang maging klaro kung meron bang ibang Lovewell family sa Logan Province. Tanong ni Gerald habang magalang na kinukuha ang admission ticket. Wala na. Isa lang ang Lovewell family sa buong probinsya. Tumahimik si Gerald nang marinig yon at bigla siyang may naisip, ang pamilyan Lovewell sa Logan Province. Hindi kaya sila ang parehong pamilya na kinabibilangan ni Haben? Kahit na nakasuot ng normal na damit noon ang tatlong magkapatid, nakakita ako ng mga katulad na mga damit na nagkakahalaga ng mahigit $15,000 bawat piraso. Noong una pa lang ay alam na ni Gerald na ang tatlong tao na iyon ay hindi mga ordinaryong tao. Gayunpaman, wala siyang pakialam sa mga ito. Ang kanyang tunay na interes ay nasa exchange event. Kung ibebenta talaga ang mga magic artifacts sa event na iyon, gusto niyang tingnan ang mga ito para sa kanyang sarili. Mahihirapan siyang mabili ito kung maunahan siya ng ibang tao na makuha ito. Matapos makipaghiwalay kay Misty, nagpalipas ng gabi si Gerald sa isang malapit na hotel. Kinaumagahan, sumugod si Gerald sa exchange event venue na nagkataon na nasa Balbrick Manor. Inasahan niyang maaga siyang makakarating doon, ngunit laking gulat niya nang mapuno na ng mga tao ang lugar pagkarating niya doon. Napuno din ang lugar ng mga magagarang sasakyan. Pumayag siya kagabi na hintayin si Misty sa entrance kaya iyon ang kasalukuyan niyang ginagawa. Habang naghihintay siya, huminto ang ilang magagarang sasakyan sa pasukan at lumabas ang isang grupo ng mga lalaki at babae. Nakatayo sa isang sulok si Gerald nang makita niya sila, agad niyang nakilala ang tatlong tao mula sa grupo ng yumuko ang mga nakapaligid na bodyguard habang magalang na binabati ang mga bisita. Siyempre, sila ay walang iba kundi ang tatlong magkakapatid na Lovewell. Gaya nga ng inaasahan niya, sigurado na kabilang sa isang mayaman at prestiyosong pamilya ang tatlong magkakapatid. Nang mapagtanto iyon ni Gerald, isinuot niya ang isang cap na dala niya at hinila ito pababa upang maitago ang kanyang mukha. Hindi siya natatakot na makita siya ni Haben, ngunit ibang usapan na pagdating sa dalawang magkapatid na sina Sarini at Quintin. May pagkakataon na makick out siya kung makikilala siya ng mga ito. Ayaw niyang maglagay ng pasanin kay Misty dahil namamasyal siya kasama ang babae. Sa kabutihang palad, ang grupo ay nag-uusap at nagtatawanan sa isa't isa habang papasok sila sa Balbrick Manor. Nakahinga ng maluwag si Gerald nang makita niya ito, ngunit naramdaman niya na may marahang tumapik sa kanyang balikat. Paglingon kung sino ang gumawa nito, nakita ni Gerald si Misty na nakangiti sa likuran niya, ang aga mo, Gerald. Ngumiti rin si Gerald at hindi niya maiwasang mapansin ang ilan pang binata at babae na nakatayo sa likuran niya. Matapos sabihin yon ni Misty, lumingon ito sa kanyang grupo at sinabing, "Guys, ipapakilala ko siya sa inyo. Siya si Gerald at kahapon ko lang siya nakilala. Mabait naman siya at niligtas niya pa ako." Humph! Ito pala ang lalaking iyon. Alam niya naman na dumadalo tayo sa isang treasure exchange event, kaya bakit ganyan ang damit niya? Medyo mapang-asar na sinabi ng isa pang babae habang nakatawid ang kanyang mga braso. Sinabi niya ito dahil ang exchange event ay isang uri ng pagtitipon na karamihan ay para sa mga prestiyosong tao lamang. Dahil ang mga makapangyarihan at maimpluwensyang tao lamang ang inaasahang dadalo, isang standard na magsuot ng suit at leather shoes na ganitong kaganapan. Ang suot lamang ni Gerald ay akma para sa isang turista, kaya hindi nakapagtataka kung bakit nakakahiya siya para sa mga kaibigan ni Misty. Okay lang naman siguro iyon, di ba? Mag-i-enjoy na lang tayo ng magkakasama, sagot ni Misty na parang hindi niya naintindihan na ayaw ng kanyang mga kaibigan kay Gerald. Pagkatapos nito, sabay silang pumasok sa Balbrick Manor. Ang manor ay napakalawak at ayon sa sinabi ni Misty kay Gerald, ang exchange event ay nahahati sa isang labas at panloob na area sa manor. Ang venue sa labas ay nagpapakita lamang ng mga regular na mga antiques at kayamanan, habang ang event sa loob ay nakalaan para sa tinatawag na espesyal na mga bagay. Habang naglalakad sila, tumingin sa isa sa mga lalaki sa kanilang grupo ang kaibigan ni Misty na nagngangalang Lydia Jolie at sinabing, "Jamie, ngayon ko lang napansin, bago ba ang relo na yan? Nakakatuwa naman na napansin mo ito. Bago nga ang relo ko." "Oh? Magkano ito?" tanong ni Lydia.
Hindi naman ganoon kamahal. Siguro $3,000 lang. Binili ko ito dahil bagay sa aking suit ang style nito, sagot ni Jamie Warner. Napakayaman mo naman, sabi ni Misty, maririnig ang pagkainggit sa kanyang boses. Hindi masyadong pinansin ni Misty ang sinabi niya. Masaya siya sa katotohanan na ang lahat ay nagsasaya ng magkasama. Ganoon ba? Magkano naman ang suit mo? Higit sa $7,000. Binili ko ito sa Italy noong bumiyahe ako doon. Ang galing, sagot ni Lydia habang siya, at ang dalawa pang lalaki at babae sa grupo ay patuloy na nag-uusap tungkol sa kanilang kasuotan at lifestyle. Malinaw na si Lydia ay mahusay pagdating sa pagpapagawa sa ibang tao ng mga maruruming gawain para sa kanya. Sinadya niyang simulan ang partikular na topic para lang mapahiya si Gerald. Sinusubukan niyang maliitin at pahiyain si Gerald nang maisip niyang nakakahiya siya sa kanyang mga kaibigan dahil hindi maganda ang kanyang pananamit para sa isang grand event. At saka, naiinis rin siya dahil malayo si Gerald sa inaasahan niyang isang mayaman na prinsip. Ito ang inaasahan niya basta sinabi ni Misty tungkol sa kanyang rescuer. Inaamin niya na ang lalaking ito ay may itsura, ngunit nabigo siya dahil hindi maganda ang kanyang pananamit. Dahil doon, naramdaman ni Lydia na kailangan niyang ipaunawa kay Gerald ang malaking pagkakaiba niya sa kanila. Habang pinagpapatuloy niya ang kanyang plano, bigla na lamang umalingaw-ngaw ang isang boses, bakit mo tinatabi ang bagay na iyan sa aming mga items? Sinusubukan mo ba kaming pahiyain? Umalis ka dito. Lumingon ang lahat kung sino ang dahilan ng kaguluhan na ito at nakita ng lahat ang isang matandang lalaki na sinusubukang magtayo ng sariling stall para ipakita ang kanyang kayamanan. Masasabi na nakapasa ang kanyang mga items sa treasure identification process dahil naipasok niya ang mga ito. Meron siyang karapatan na magtayo ng sarili niyang stall doon, ngunit karamihan sa iba pa na nakapagtayo na ng sarili nilang stall para sa event ay nagmula sa malalaking pamilya. Kabilang ang ilang tao na iyon sa mga stalls na malapit sa kung saan sinubukan ng matanda na itayo ang kanyang stall. Hindi mga ordinaryong tao na tulad ng matanda ang mga naroroon sa inner area, doon na pag-isipan ng mga stall owners na gawin ang lahat ng kanilang makakaya para paalisin ang matanda doon. Bumuntong hininga ang matanda dahil alam niyang hindi siya makapaglagay ng stall. Iniangat niya ang kanyang kayamanan na mukhang isang bakal na plake at nagsimula siyang maglakad palayo para maghanap ng ibang lugar kung saan niya itatayo ang kanyang stall. Habang pinagmamasdan ni Gerald na naglalakad palayo ang matanda, naramdaman niyang kumibot ang mga talukap ng mata niya nang tingnan niyang mabuti ang bakal na plake. Naramdaman ni Gerald na pumintig ang kanyang puso habang patuloy na nakatitig sa bakal na plake na may mga batik sa ibabaw nito. Bihira niyang naranasan ang pakiramdam na ito mula nang siya ay naging isa sa mga champion. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.